Good morning, everyone, and long time no see. I think the last time I was here was about a month ago. It's a busy week for the House. Tuloy-tuloy pa rin po ang budget deliberations. Nagbigay naman po ng announcement si Committee on Appropriations Chair, Chair Mika, that budget deliberations will continue. So hanggang ngayon ay tuloy-tuloy pa rin po ang mga hearings ng iba't ibang departamento dito sa House of Representatives. This week din nakita natin ang pagsimula ng Infracom, yung mga hearings tungkol sa issue on flood control, at makikita pa natin yung mga sunod-sunod na mga magiging pag-uusap tungkol dito sa mga susunod na linggo. Alam ko na marami kayong tanong, so we might as well go ahead and get on with it. I'm ready now to accept your questions. Salamat po, Attorney Princess. Isa Abendaño Mali from GMA-DCBB for today's first question. Good morning po, Attorney. Kaninang umaga po na-interview na rin po sa amin si House Deputy Speaker Ronaldo Puno, and he confirmed po na hindi na nila ipopursue yung pagbabalik ng 2026 National Expenditure Program sa DBM. For clarity lang po, meron po bang naging directive si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez regarding po dito sa pagbabalik nga dapat ng 2026 NEP, and nabanggit din po ni DS Puno na nagkausap po si Speaker tsaka yung House leaders kagabi. Thank you po. Napakinggan ko yung interview kanina ni Congressman Puno, no, regarding yung mga discussions. To clarify, yung sentiments ng party leaders kahapon, na gusto nilang ibalik ang NEP sa DBM, ito ay general sentiments nila dun sa observations na nakita nila sa mga initial na pag-aaral ng NEP at mga initial na budget deliberations na maraming kailangan itama doon sa budget proposal na binigay ng DBM dito sa Kongreso. Hindi dapat na Congress ang tama nito, lalong-lalo na sa observations na nakita natin sa mga House members katulad ni Congressman Puno. I think si Congressman Teodoro nagsalita din tungkol sa mga budget items ng mga projects na purportedly tapos na ay nalalagay pa rin, mga budget items na pare-pareho ang amount. Itong mga budget proposals na ito ay hindi dapat para Kongreso ang magtama, kundi nakikita nila na pagkakamali ng DBM sa pinasang budget proposal. And to clarify, hindi lang to tungkol sa budget ng DPWH, although nagkaroon ng clarification si Congressman Puno na mas marami ang mga nakita nila sa DPWH. But they also mentioned other departments as well. DA, Department of Agriculture, DILG, and among others. So, ang pinupunto ng party leaders na sa sobrang dami ng naobserbahan nila na tilang mangled na budget proposal, hindi to pwedeng itama lang ng Kamara through the usual errata, na mamaya sasabihin, ito na naman ay mga insertions ng mga miyembro ng Kamara. Dapat ito itama muna ng DBM muli doon sa kanilang budget proposal na binigay. It is not a physical return. Hindi to yung na-envision siguro ng marami na i-empake yung mga libro na pinadala dito at ibabalik. Pero ito yung panawagan ng party leaders sa DBM to review, to revisit, and to correct yung budget proposal. Now, I've seen the interviews of other party leaders, and sabi nga nila na kung hindi man yung aktual na pagbabalik, ibig sabihin, dito sa House, magiging masinsin ang kanilang pag-deliberate ng bawat
budget ng departamento para masiguro na ang corrections na kailangan na gawin ng departamento ay manggaling sa kanila. I-acknowledge nila ang mga maling items na nilagay nila para i-correct ng Kamara. Follow-up na lang din po, meron po bang particular na, yung mababanggit niyo po sa amin na particular na nasabi ni Speaker doon po sa mga House leaders nung nagkausap po sila kagabi? I wasn't in that meeting, so wala akong mababanggit na specific. Sabi nga na narinig ko nga yung interview ni Congressman Puno kanina na as leader of the House, nagiging trabaho naman talaga ni Speaker is to consult and give directions. Again, so I think yan naman yung mga napag-usapan nila and how they would be able to continue. You have to remember, si Presidente na mismo ang nagsabi na may mga observations din siya na nakita doon sa budget. At itong sentiments ng party leaders ay consistent din doon sa direktiba ni Presidente na siguraduhin na ang budget na ilalabas ng Kamara ay transparent at tutugon sa mga pangangailangan ng mamamayan. This is not a simple matter for the House. This is a serious task. This is a mandate given to the House of Representatives by the Constitution na to review and to approve the budget of the government. Kaya siniseryoso ng Kamara ang kanilang tungkulin bilang pagsuporta din sa panawagan ng ating Pangulo na siguraduhin na ang lalabas na budget mula sa Kongreso ay tama at tatalima sa totoong pangangailangan ng mamamayang Pilipino. Opo. And isa pa pong question, kasi po kahapon, nabanggit din po ng House Party Leaders yung sa issue po sa DILG and PNP, particular po itong unsolicited proposal about sa 8 billion pesos na pagbili po ng firearms. And meron pong letter pala si Congressman Benny Abante requesting po sa House Committee on Public Order and Safety na magsagawa na po ng investigation. Paki-expound lang po ito and kailan po tayo makakaasa ng investigation, yung mismong investigation proper po? Well, I think this was sent out today, no, na mayroong letter as member of the Committee on Public Order and Safety, si Congressman Abante, addressed to Congressman Roland Valeriano, na magkaroon ng sariling investigation ang committee regarding dun sa if I can read it, to initiate a formal investigation on the attempted insertion of 8 billion pesos in the PNP budget for 2026 for the purchase of guns and ammunitions in violation of the procurement law and RA number 6975 as amended by RA number 8551. Binanggit din to ni Congressman Valeriano kahapon na as chairman that he will initiate an investigation. So, binanggit niya din kahapon na we can expect na baka by next week magsisimula yung kanyang investigation. So, we will have to wait kung yung pagsimula ng committee to investigate this matter. Salamat po. Salamat, Isa. Next is Bibian Gulia from ABS-CBN2. Good morning, Kong. So tomorrow po nakaschedule for budget briefing itong DPWH. Matutuloy po ba ito or i-reschedule po? Well, according to the Committee on Appropriations, tuloy-tuloy yung mga budget deliberations as scheduled. So we expect na matutuloy ang budget deliberations ng DPWH tomorrow. Despite the time needed to address the supposed mangled entries in the NEP 2026? Sa ngayon, yun ang nakikita natin. Magtutuloy-tuloy, magkakaroon definitely ng pagtatanong. It's really up to the House members and sa magiging deliberation nila kung paano yung i-address yung mga concerns ng members doon sa mga entries doon sa kanilang budget. And then, dun po sa House Infracom hearing, mayroong motion na ipinagpaliban to
invite Representative Ko sa pagdinig po regarding the questions on the 2025 Bicameral Conference Committee report. Pero hindi po kasi sumasagot si Representative Ko, and merong mga reports na hindi po siya, he was absent with notice twice, absent without notice thrice, and excused 7 times po sa session. Meron po ba siyang nasa loob, nandito pa po ba siya sa bansa, lumabas po ng bansa? Meron po ba siyang travel clearance? Can you give us an idea lang po? I made an initial inquiry sa Office of the Secretary General. Sa alam ko, he's currently out of the country. I understand he is nasa United States siya for medical treatment with appropriate travel documents. Kung ano yung mga travel documents na yon, wala pa akong copy. So I still have to coordinate further with the Office of the Secretary General. Ano po yung period ng kaniyang travel clearance from the House? Kailan po umalis? Kailan wala po pa akong expected wala pa ako nung mga details tungkol dyan. I have to coordinate with them further to be able to get more information, and once I have that, I will of course share it with all of you. Thank you po. Thank you, BBN. Haji Camino from Brigada News is next. Good morning po, Attorney. Follow up lang po sa question ni Vivian. Kasi si Congressman Toby Tiangco, I think, may statement na parang ang sinasabi po niya or ang claim po niya ay, is the House leadership protecting Congressman Zaldico? May we know your thoughts on his statement regarding Representative Ko? Well, wala namang ganong klaseng na galing sa House leadership, no. Ang tungkol dun sa hindi pag-imbita doon sa Infracom, na-clarify din naman siya ni Chairman Terry Ridon na kaya hindi iimbitahan because for that specific purpose that they want to invite Congressman Zaldico, and including, I understand, Senator Grace po, diba? Because hindi siya kasama sa scope ng investigation ng Infracom. It was not relevant for the scope ng pag-uusapan ng Infracom. But it may be relevant in other venues, in other committees. So, ang gustong tutukan ng Infracom, yung mga allegations ng mga anomalya sa flood control projects. At nakita natin, nag-setting na ng direction ang Infracom kung ano yung mga initial na tututukan nila. They wanted to prioritize the flood control projects that were tagged by the President himself as ghost projects. They started now with Bulacan. Yun yung una din naman na na-identify ni Presidente. So they are discussing that now. And I think for the next hearing, yun pa rin na mapag-uusapan. So kung ang pag-uusapan ay yung anomalya sa flood control, hindi nararapat pa si Congressman Zaldico at na masama doon sa pag-uusap na yon. Pag mapag-uusapan yung mga insertions, doon siguro magiging relevant yung presence ni Congressman Zaldico. Yun ang explanation ni Chairman Terry Ridon. So, ibig sabihin po, ma'am, parang nananatili naman yung posisyon ng leadership, nananatili ang posisyon ng Infracom na wala po silang, sabi nga, sasantuhin. Yes. Resource person man po ito or any member of the House. Nakita naman din natin yan. Remember, napasa din naman yung motion doon sa committee sa Infracom na yung request na mga members na magkakaroon ng tama ba yung isang motion na na-pass nila na for those members who would have some conflict for disclosure. So makikita naman natin na the Infracom is committed to make sure that yung mga dapat na mapasagot sa anomalya ng flood control projects ay talagang isisiwalat at maa-address ng investigation na ito. Pero syempre, may proseso
meron lang ding dapat saklawan ayon sa mandato ng committee. Yun naman din yung uunahin din ng Infracom.